Nagmakaawa si Abraham para sa lungsod ng Sodom. Pagkatapos, umalis ang tatlong lalaki. Inihatid sila ni Abraham hanggang sa lugar kung saan nakikita nila sa ibaba ang lungsod ng Sodom. Sinabi ng Panginoon, "Hindi ko itatago kay Abraham ang gagawin ko. Talagang magiging malaki at makapangyarihang bansa ang mga lahi niya sa hinaharap. At sa pamamagitan niya, makakatanggap ng pagpapala ang ibang mga bansa. Pinili ko siya para ipatupad niya sa mga anak at mga lahi niya ang utos ko, na gumawa sila ng tama at matuwid. Sa ganoong paraan, matutupad ang aking pangako sa kanya." Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Abraham, "Maraming tao ang dumadaing doon sa Sodom at Gomora. Dahil sobrang sama na ng lugar na iyon, kaya pupunta ako roon para malaman ko kung totoo o hindi ang mga daing ng mga tao roon." Lumakad agad ang dalawang lalaki papuntang Sodom, pero nagpaiwan ang Panginoon at si Abraham. Lumapit si Abraham sa Panginoon at nagtanong, "Lilipulin niyo po ba ang mga matuwid kasama ng mga makasalanan? Kung mayroon po kayang 50 matuwid sa lungsod na iyan, lilipulin niyo pa rin po ba ang buong lungsod? Hindi niyo po ba kahahabagan ang lungsod dahil sa 50 taong matuwid? Hindi po kapanipaniwala na lilipulin ninyo ang mga matuwid kasama ng mga makasalanan. Hindi po maaaring pare-pareho ang pakikitungo niyo sa kanila. Kayo po na humahatol sa buong mundo. Hindi po ba't dapat gawin ninyo kung ano ang tama?" Sumagot ang Panginoon, "Kung may makita akong 50 matuwid sa Sodom, hindi ko lilipulin ang buong lungsod, alang-alang sa kanila." Muling nagsalita si Abraham, "O Panginoon, patawarin niyo po akong naglakas loob na makipag-usap sa inyo. Tao lang po ako, at wala akong katuwiran na magsabi nito sa inyo. Pero kung meron po kayang 45 matuwid, lilipulin niyo pa rin ba ang buong lungsod dahil kulang po ito ng 5? Sumagot ang Panginoon, "Kung may makita akong 45 matuwid, hindi ko lilipulin ang lungsod." Muling nagsalita si Abraham, "Kung 40 lang po kaya ang matuwid?" Sumagot ang Panginoon, "Hindi ko lilipulin ang lungsod, alang-alang lamang sa 40 matuwid." Muling nagsalita si Abraham, "Huwag po sana kayong magalit sa aking Panginoon, dahil magtatanong pa po ako. Ano po kaya kung may 30 lang na taong matuwid?" Sumagot ang Panginoon, "Hindi ko pa rin lilipulin ang lungsod kung may makita akong 30 tao na matuwid." Muling nagsalita si Abraham, "Panginoon, patawarin niyo po ako sa paglalakas loob ko na pakikipag-usap sa inyo. Ano po kaya kung may 20 na lang na taong matuwid?" Sumagot ang Panginoon, "Hindi ko pa rin lilipulin ang lungsod, alang-alang sa 20 matuwid." Muling nagsalita si Abraham, "Panginoon, huwag po sana kayong magagalit. Huling tanong na po ito. Halimbawa, 10 na lang po ang nakita ninyong matuwid." Sumagot ang Panginoon, "Hindi ko pa rin lilipulin ang lungsod, alang-alang sa 10 matuwid." Pagkatapos nilang mag-usap, umalis ang Panginoon at si Abraham ay umuwi sa kanila. Ang pagiging makasalanan ng mga tao sa Sodom. Magdidilim na nang dumating ang dalawang anghel sa Sodom. Nakaupo noon si Lot sa pintuan ng lungsod. Pagkakita ni Lot sa kanila, tumayo siya at sinalubong sila. Pagkatapos, yumukod siya sa harapan nila bilang paggalang at nagsabing, "Kung maaari po, dumaan muna kayo sa bahay ko para makapaghugas kayo ng mga paa ninyo, at dito na po kayo matulog ngayong gabi. At bukas na lang kayo ng umaga magpatuloy sa paglalakbay ninyo." Pero sumagot sila, "Huwag na lang, doon na lang kami matutulog sa plaza ngayong gabi." Pero pinilit sila ni Lot, kaya sumama na lang sila sa bahay niya. Naghanda si Lot ng mga inumin at mga pagkain. Nagpaluto rin siya ng tinapay na walang pampaalsa. At nang handa na, naghapunan sila. Nang mahihiga na sila para matulog, dumating ang lahat ng bata at matatandang lalaki ng Sodom at pinaligiran nila ang bahay ni Lot. Tinawag nila si Lot at tinanong, "Nasaan na ang mga panauhin mong lalaki na dumating ngayong gabi? Palabasin mo sila rito dahil gusto namin silang sipingan." Lumabas si Lot ng bahay para harapin sila. Nang lumabas siya, isinara niya agad ang pintuan. Sinabi niya sa kanila, "Mga kaibigan, nakikiusap ako sa inyo na huwag ninyong gagawin ang iniisip ninyong masama. Kung gusto nyo,
May 2 akong anak na dalaga. Ibibigay ko sila sa inyo at bahala na kayo kung ano ang gusto ninyong gawin sa kanila. Pero huwag ninyong galawin ang 2 taong ito dahil mga bisita ko sila at dapat ko silang protektahan. Pero sinabi ng mga tao, dayuhan ka lang dito, kaya sino ka para makialam sa amin? Umalis ka riyan. Baka mas higit pa ang magawa namin sa iyo kaysa sa kanila. Pagkatapos, itinulak nila si Lot. Lalapit sana sila sa pintuan para gibain ito. Pero binuksan ito ng 2 anghel na nasa loob at hinatak nila si Lot papasok at isinara ang pintuan. Pagkatapos, binulag nila ang mga tao na nasa labas para hindi na nila makita ang pintuan. Pinaalis si Lot sa Sodom. Sinabi ng 2 anghel kay Lot, kung may mga anak ka pa, o mga manugang na lalaki, o mga kamag-anak sa lungsod na ito, isama mo silang lahat at umalis kayo rito, dahil lilipulin namin ang lungsod na ito. Narinig ng Panginoon ang mga daing laban sa mga taong ito na puro kasamaan ang ginagawa. Kaya ipinadala niya kami para lipulin ang lungsod na ito. Kaya pinuntahan ni Lot ang mga magiging manugang niyang lalaki at sinabi, magmadali kayong umalis dito, dahil lilipulin na ng Panginoon ang lungsod na ito. Pero hindi sila naniwala, dahil akala nila ay nagbibiro lang si Lot. Nang magbubukang liwayway na, pinagmadali si Lot ng mga anghel na umalis sa lungsod. Sinabi nila, bilisan mo, dalhin mo ang asawa mo at ang 2 anak mong babae na nandito, at umalis kayo agad, dahil baka madamay kayo kapag nilipol na ang lungsod na ito, dahil sa sobrang sama ng mga tao rito. Hindi pa sana aalis si Lot, pero dahil naaawa ang Panginoon sa kanila, hinawakan sila ng mga anghel sa kamay at dinala palabas ng lungsod. Nang nasa labas na sila ng lungsod, sinabi ng Panginoon, tumakbo kayo, huwag kayong lilingon o hihinto sa kahit saan dito sa kapatagan. Tumakbo kayo papunta sa bundok para hindi kayo mamatay. Pero sumagot si Lot, Panginoon ko, huwag niyo na po akong patakbuhin papunta sa bundok. Kinahabagan niyo po ako at ipinakita ang kabutihan niyo sa akin sa pagliligtas ninyo sa buhay ko. Pero napakalayo po ng bundok. Baka maabutan ako ng sakuna at mamatay ako bago makarating doon. Nakita niyo po ba ang maliit na bayang iyon sa unahan? Tiyak na mararating ko po iyon dahil malapit lang. Maaari po bang doon na lang ako pumunta sa maliit na bayang iyon para maligtas ako? Sumagot ang Panginoon, oo, payag ako sa kahilingan mo. Hindi ko lilipulin ang bayan na iyon. Sige, tumakbo na kayo roon, dahil wala pa akong gagawin hanggat hindi pa kayo nakakarating doon. Ang bayang iyon ay tinatawag na Zoar, dahil maliit ang bayang iyon. Ang paglipol sa Sodom at Gomora. Nakasikat na ang araw nang dumating sina Lot sa Zoar. Biglang pinaulanan ng Panginoon ng naglalagablab na asupre ang Sodom at Gomora. Nilipol ng Panginoon ang 2 lungsod at ang buong kapatagan. Namatay ang lahat ng nakatira roon, pati ang lahat ng tanim. Lumingon ang asawa ni Lot, kaya ginawa siyang haliging asin. Kinaumagahan, dali-daling pumunta si Abraham sa lugar kung saan siya nakipag-usap sa Panginoon. Minasdan niya ang Sodom at Gomora at ang buong kapatagan. Nakita niya ang usok na pumapaitaas mula sa lupa na parang usok na nagmula sa isang malaking hurno. Inalala ng Diyos si Abraham nang lipulin ng Diyos ang mga lungsod sa kapatagan kung saan nakatira si Lot. Iniligtas niya muna si Lot para hindi ito mapahamak. Ang pinanggalingan ng mga Moabita at Amonita. Dahil natakot si Lot na tumira sa Zoar, lumipat siya at ang 2 niyang anak na dalaga sa bundok at tumira sila sa kuweba. Isang araw, sinabi ng panganay na anak sa kaniyang kapatid, matanda na ang ating ama, at wala ng ibang lalaki rito na maaari nating mapangasawa para magkaanak tayo katulad ng pamamaraan ng tao kahit saan sa mundo. Mabuti pang painumin natin ang ating ama ng alak hanggang sa malasing siya. Pagkatapos sumiping tayo sa kanya para magkaanak tayo sa pamamagitan niya. Kaya ng gabing iyon, nilasing nila ang kanilang ama. Pagkatapos, sumiping ang panganay na anak sa kanyang ama. Pero dahil sa sobrang kalasingan ni Lot, hindi niya namalayan kung ano ang nangyayari. Kinabukasan, sinabi ng panganay sa nakababata niyang kapatid, sumiping na ako kagabi sa ating ama, at ngayong gabi muli natin siyang painumin ng alak hanggang sa malasing siya.
At ikaw naman ang sumiping sa kanya para tayong dalawa ay magkaanak sa pamamagitan niya. Kaya ng gabing iyon, muli nilang nilasing ang kanilang ama, at ang nakababatang kapatid naman ang sumiping sa kanya. At sa sobrang kalasingan, hindi rin niya namalayan kung ano ang nangyayari. Sa ganoong paraan, nabuntis ang dalawang anak ni Lot sa pamamagitan niya. Dumating ang panahon, nanganak ang panganay ng isang lalaki at pinangalanan niyang Moab. Siya ang pinagmulan ng lahi ng Moabita. Nanganak din ang nakababatang kapatid ng isang lalaki at pinangalanan niyang Ben-Ami. Siya ang pinagmulan ng lahi ng Amonita. Si Abraham at si Abimelech. Umalis sina Abraham sa Mamre at pumunta sa Negev. Doon sila tumira sa kalagitnaan ng Kadesh at Shur. Hindi nagtagal, lumipat sila sa Gerar. Habang naroon sila, ang pakilala ni Abraham kay Sara sa mga tao ay kapatid niya ito. Kaya ipinakuha si Sara ni Haring Abimelech ng Gerar. Isang gabi, nagpakita ang Diyos kay Abimelech sa pamamagitan ng isang panaginip. Sinabi niya, "Mamamatay ka dahil kinuha mo ang babaeng iyan na may asawa na." Pero dahil hindi pa nagagalaw ni Abimelech si Sara, sinabi niya, "Panginoon, bakit niyo po ako papatayin at ang mga tauhan ko? Wala po akong kasalanan." Sinabi po kasi ni Abraham na kapatid niya si Sara, at sinabi rin ni Sara na kapatid niya si Abraham. Inosente po ako at wala akong masamang balak sa pagkuha kay Sara. Sinabi pa sa kanya ng Diyos sa panaginip, "Oo, alam kong wala kang masamang balak. Kaya hindi ko ipinahintulot na magalaw mo siya para hindi ka magkasala sa akin. Pero dapat mo siyang ibalik sa asawa niya dahil ang asawa niya ay isang propeta at ipapanalangin kanya para hindi ka mamatay. Pero kapag hindi mo siya naibalik, binabalaan kita na mamamatay ka pati ang lahat ng tauhan mo." Kinabukasan, maagang ipinatawag ni Abimelech ang lahat ng opisyal niya at sinabi sa kanila ang tungkol sa kaniyang panaginip, at labis silang natakot. Pagkatapos, ipinatawag ni Abimelech si Abraham at tinanong, "Ano ang ginawa mong ito sa amin? Ano ba ang kasalanan ko sa iyo na inilagay mo sa kapahamakan ang buong kaharian ko? Hindi tama ang ginawa mo. Bakit mo ito ginawa?" Sumagot si Abraham, "Akala ko po wala ni isa man dito na gumagalang sa Diyos. Kaya naisip ko na baka patayin niyo ako para makuha niyo ang asawa ko. Totoo po na magkapatid kami, pero sa ama lang at hindi sa ina. At napangasawa ko po siya. Nang sinabihan po ako ng Diyos na umalis sa tahanan ng aking ama, sinabi ko kay Sara na ipakilala niya na magkapatid kami, kahit saan kami pumunta. Sa ganito pong paraan, maipapakita niya ang pagmamahal niya sa akin." Ibinalik ni Abimelech si Sara kay Abraham, at binigyan pa niya si Abraham ng mga tupa, baka, at mga aliping babae at lalaki. Pagkatapos sinabi niya kay Abraham, "Payag akong patirahin kayo sa aking lupain. Tumira kayo kahit saan ninyo gusto." Sinabi rin niya kay Sara, "Bibigyan ko ang kapatid mo ng 1,000 pirasong pilak bilang katibayan sa lahat ng kasamahan ninyo na hindi kita nagalaw at para hindi sila mag-isip na nakagawa ka ng masama." Dahil sa pagkuha kay Sara, niloob ng Panginoon na hindi magkaanak ang lahat ng babae sa sambahayan ni Abimelech. Kaya nanalangin si Abraham sa Diyos, at pinagaling ng Diyos ang asawa ni Abimelech at ang mga alipin niyang babae para muli silang magkaanak. Pinagaling din ng Diyos si Abimelech sa kanyang karamdaman. Salamat mga ka-kindness. Don't forget to like, comment and subscribe to my channel. Hanggang sa muli, My Kindness TV.